Nakararanas ka ba ng parang nasusunog na pakiramdam sa dibdib pagkatapos kumain? O kaya naman ay maasim o mapait na lasa na umaakyat sa lalamunan, lalo na sa gabi? Baka madalas kang kabagin, dumighay o hindi komportable pagkatapos kumain. Maraming tao ang nagsasabi, ina-acid ako. Pero ano nga ba talaga ang hyperacidity? Bakit ito nangyayari? At higit sa lahat, paano ito maiiwasan at magagamot ng maayos? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa hyperacidity sa simpleng paraan na madaling maintindihan ng lahat. Tatalakayin natin ang mga sanhi, sintomas, pagkain na nagpapalala nito, mga maling paniniwala, gamot, at paraan para maiwasan ito. Ang hyperacidity ay kondisyon kung saan sobrang dami ng acid na ginagawa ng tiyan o kaya naman ay naiirita ang digestive system dahil sa acid. Natural na gumagawa ng hydrochloric acid ang ating tiyan. Mahalaga ito dahil tumutulong ito sa pagtunaw ng pagkain at pagpatay ng mga bakterya. Ibig sabihin, hindi kalaban ang acid mismo. Nagiging problema lamang kapag sobrang dami ng acid, naiirita ang lining ng tiyan, o umaakyat ang acid papunta sa esophagus o lalamunan. Kapag umaakyat ang acid, ito ay tinatawag na acid reflux. Iba-iba ang epekto ng hyperacidity sa bawat tao. Pero narito ang mga madalas na sintomas. Mahapding pakiramdam sa dibdib o lalamunan. Maasim o mapait na lasa sa bibig. Kabag o bloating. Madalas na pagdighay. Pagkahilo o pagsusuka. Pananakit ng tiyan. Mabigat na pakiramdam pagkatapos kumain. Madalas na pag-utot. Irritation sa lalamunan. Tuyong ubo lalo na sa gabi. At hirap matulog pagkatapos kumain. May mga tao ring na pagkakamalang problema sa puso ang hyperacidity dahil parang chest pain ang pakiramdam nito. Pero tandaan, kapag matindi, ang pananakit ng dibdib, lalo na kung may kasamang hirap sa paghinga, pagpapawis, o pananakit ng braso at panga, magpatingin agad sa doktor dahil maaaring hindi ito simpleng acidity lamang. Ngayon naman, alamin natin ang mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, hindi magandang eating habits. Isa ito sa pangunahing dahilan. Ang pagkain ng maaanghang, mamantika, fast food, deep-fried na pagkain, sobrang kape, soft drinks, o sobrang daming pagkain ay maaaring magdudulot o magpapalala ng acidity. Kapag humiga ka kaagad pagkatapos kumain, mas madaling umakyat ang acid papunta sa lalamunan. Kaya maraming tao ang inaatake ng acidity tuwing gabi. Pangalawa, ang stress at anxiety. Magkaugnay ang utak at tiyan. Kapag stressed ka, maaaring mas mairita ang tiyan at lumala ang acidity. Napapansin ito ng marami kapag maraming problema, kulang sa tulog, pagod sa trabaho, o may anxiety diagnosis. Pinapahina ng paninigarilyo ang muscle na pumipigil sa pag-akyat ng acid. Ang alcohol naman ay nakaiirita sa tiyan. Kapag sobra ang timbang, tumataas ang pressure sa tiyan, kaya mas madaling umakyat ang acid sa lalamunan. May mga gamot tulad ng pain relievers na maaaring makairita sa tiyan, kaya hindi magandang basta-basta uminom ng gamot nang walang payo ng doktor. Kapag matagal na walang laman ng tiyan, maaari ring magdulot ito ng acidity dahil tuloy pa rin ang paggawa ng acid ng tiyan. Hindi pare-pareho ang epekto sa lahat.
Pero narito ang mga karaniwang trigger food. Maanghang na pagkain, pritong pagkain, tsokolate, kape, citrus fruits, pagkaing may tomato sauce, soft drinks, peppermint, sobrang tsaa, processed food, at alcohol. Maraming kaso ng hyperacidity ang gumagaling sa simpleng pagbabago ng lifestyle. Una na dyan, ang kumain ng kaunti pero mas madalas. Iwasan ang sobrang daming pagkain sa isang upuan lamang. Kumain ng dahan-dahan. Nguyain ng mabuti ang pagkain. Mas napapadali nito ang digestion. Huwag humiga pagkatapos kumain. Maghintay ng 2 hanggang 3 oras bago matulog. Uminom ng sapat na tubig. Mahalaga ang hydration sa maayos na digestion. Panatilihin ang tamang timbang. Kahit kaunting weight loss ay malaking tulong na. Bawasan ang stress. Subukan ang paglalakad, meditation, deep breathing, yoga, at sapat na tulog. Iwasan ang masisikip na damit. Ang sobrang sikip na damit sa tiyan ay maaaring magpalala ng reflux. May mga taong nakakaramdam ng ginhawa mula sa malamig na gatas, saging, luya, fennel seeds, buko juice, oatmeal, plain rice, at herbal tea. Pero tandaan, hindi porke natural ay siguradong epektibo sa lahat. Makinig pa rin sa katawan mo. May mga gamot naman para sa hyperacidity. Kailangan niyong kumonsulta sa inyong doktor kung ano ang nararapat para sa inyo. May iba't ibang uri ng gamot para dito kagaya ng antacids. Mabilis nitong pinapahina ang acid sa tiyan. H2 blockers. Binabawasan nito ang paggawa ng acid. PPI or proton pump inhibitors. Mas malakas itong nagpapababa ng acid production at madalas nire-reseta ng doktor. Pero tandaan, huwag basta-basta mag-self-medicate ng matagal. Maaaring matakpan lamang nito ang mas seryosong problema. Normal lang ang paminsan-minsang acidity. Pero kung palagi na ito, maaaring magkaroon ng komplikasyon. Maaaring masira ang lining ng esophagus kapag laging naaabot ng acid. Magpatingin agad sa doktor kung may paghihirap na lumunok, pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, biglang pagbaba ng timbang, madalas na pagsusuka, matinding chest pain, o sintomas na hindi nawawala kahit may gamot. Sa panahon ngayon, parang normal na ang fast food, puyatan, stress, sobrang kape, at kakulangan sa exercise. Pero ang digestive system natin ay hindi ginawa para sa sobrang pagod at pabaya na lifestyle. Minsan, hindi mas malakas na gamot ang solusyon. Minsan, kailangan lang baguhin ang lifestyle. Napakakaraniwan ng hyperacidity, pero hindi ibig sabihin normal na itong maranasan araw-araw. Nagbibigay ng warning signs ang katawan natin. Huwag itong baliwalain. Alagaan ang iyong tiyan sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na tulog, at healthy lifestyle. At kung madalas o malala na ang sintomas, magpakonsulta na sa inyong doktor.